Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol kung paano kumikita ang mga bar at ano ang problema nito. Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Pamilyar naman tayo sa The Barn, Manila. Gimikan ng mga Lasalyano sa top mga kanegosyo. Paano to kumikita at ano rin ang problema ng bar or club na negosyo? Kwento ko lang mga kanegosyo, way back nung college ako. Nung nag-aaral ako ng college, mahilig din kami gumimik ng mga kaibigan ko, ng tropa ko ng college. More on, ang venue namin is Tomas Morato tsaka Timog. Kasi malapit lang yan sa lugar ko. Kasi taga Cubao, Quezon City kami. Ang school ko kasi nasa TIP Cubao, Quezon City. Bihira lang kami mapunta sa BGC, Poblacion. More on Katipunan, Eastwood. Ayun kasi yung malalapit. Tomas Morato. Nung gumigimi kami mga kanegosyo, nagtataka ako sa mga pinupuntahan namin gimikan. After a year, nagko-close na yung negosyo ng... So, kahit sobrang daming sikat pa yon, kahit sobrang daming customer nung araw na yon, nagtataka ako, abutin lang ng pinakamatagal 2 years, palit na naman ng panibagong pangalan, panibagong may-ari na naman. Kasi nalugi yung previous owner. Ang problema sa gimikan mga kanegosyo na bar tsaka club, sa isang linggo 3 beses lang kumikita yan. Yung 4 na araw lugi yun mga kanegosyo. Kung ako yung magninegosyo at kung ako yung may pera hindi bar, kahit DJ ako mga kanegosyo, hindi bar ang ininegosyo ko. Ako magsusupply ng ice sa lahat ng gimikan sa Tomas Morato or sa BGC pa yan, Poblacion pa yan, Katipunan pa yan. Kumbaga sila yung gagawin kong market. Ako yung magsusupply ng distilled na ice tube sa mga bar na yan para hindi sumakit yung tiyan nila, parang Mr. Prissy. Pero kung focus in one, ice lang yung tinitinda ko. Pwede ko pa applyan ng distribution business model. Alam niyo pinakasikat at pinaka namamayagpag na bar hanggang ngayon mga kanegosyo. Although pinagtatawanan to ng mga gimikera, ang Paddy's Point mga kanegosyo, kahit sabi mong ang pangit naman dyan, pero yan ang negosyo ng bar or club na para sa akin ay successful. Bakit? Inapplyan nila ng franchising yung negosyo nila, na kung saan hindi na kumikita yung Paddy's Point na may-ari sa pagbebenta ng mga alak, pagbebenta ng mga pagkain, pulutan. Hindi na kumikita yung may-ari doon. Kumikita na yung may-ari ng Paddy's Point sa pagpapafranchise ng negosyo niya. At mga kanegosyo, ang pinakamurang franchise price ng Paddy's Point nasa 5 to 6 million. Alam ko mababa pa ngayon. Milyon. Kung mali ako sa basta milyon. Automatic profit na agad sa may-ari ng Paddy's Point yun. Sa isang franchisee pa lang yun mga kanegosyo . Sa isang lugar pa lang yun. Kaya yung may-ari ng Paddy's Point mga kanegosyo, yung magpa-franchise ng Paddy's Point o malugi man o kumita, automatic profit na yun sa may-ari. Kasi may mga Paddy's Point na naman na nagsasara. Although yung mga gimikera, pwede nilang sabihin na mga pang Bisaya yan, na pang low profile yan. Pero mga kanegosyo, kung marunong ka tumingin ng negosyo, na scale up ng may-ari ng Paddy's Point,
sa franchising business model yung negosyo niya. At dun siya lalong kumita. Nagtataka nga ako sa Silo at the Palace. Nung pandemic, sikat na yan mga kanegosyo. Hanggang ngayon, sikat na yan. Ilang taon na silang kumikita. Hanggang ngayon, hindi pa nila pinapa-franchise yung negosyo nila. Ang gusto lagi nila, buy and sell ng benta ng alak. Gusto nila, ganun lang yung kitaan nila. Forever lang silang ganun. Para sa akin, mas matalino pa rin yung may-ari ng Paddy's Point sa may-ari ng Silo. Kahit sabihin na natin pang mayaman yung Silo. Pero mga kanegosyo, mas mautak naman yung may-ari ng Paddy's Point. Yung may-ari ng Silo hanggang ngayon, titinda pa rin ng alak. Yung may-ari ng Paddy's Point, sa ibang business model na siya kumikita. Through franchising. Para sa akin, mas magaling yung nanegosyante yung may-ari ng Paddy's Point. Kasi na-scale up niya yung negosyo niya sa level 2 business model. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, focus in one. Tulad ng ice, halimbawa, ikaw mag-supply ng mga ice sa lahat ng bar sa poblasyon. Hanapin yung community ng mayaman. Normally, ang BGC, puntahan ng may pera, Katipunan, andyan yung Ateneo, Miriam, UP. Tomas Morato, puntahan ng may pera, poblasyon, BGC. Yan mga kanegosyo, market ng mayaman yan. Pangatlo, i-scale up yung negosyo sa level 2 business model tulad ng ginawa ng Paddy's Point. Inaplayan to ng franchising. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. Kaya kung umabot ka sa dulo ng video na to, comment ka naman, sabihin mo, The Barn. Heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin bilang negosyante. Kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.